kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! Heyo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napakainit na reaction video. Napakarami nagre-request sa akin ito, no? Etong si Pura Loca Vega. Isa sa viral video ngayon dito sa social media na talagang nasa Pilipinas pa lang ako, napapanood ko na nga to at nadadaan na to sa wall ko mga kapenyo, no? At yung mga solid kapenyo ko dyan na sa aking Facebook page na nagre-request nga nito na nagsasabi, kapenyo, gawa mo naman ng reaction video yung putok na putok ngayon na si Pura Loca Vega. Ang problema, nasa Pilipinas ako mga solid kapenyo, pasensya na kayo. Kaya hindi ko magawa na reaction video, no? At talagang grabe nga naman talaga yung ginawa nito ni Pura, no? O ano ba to? Pura o mura? At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin. Dito sa TikTok account ko, no, etong si Pura Loca Vega. Kung ano ba yung pinagagawa nitong bakla ba to o lalaki, hindi ko alam eh. Tara panoorin muna natin yung una niyang ginawa. Dito sa mahal na Panginoon, ginawa niya party to eh, no? Kung hindi ako nagkakamali, yung siya ay naka-costume, ginaya niya yung mahal na Panginoon. Talagang matindi to mga kapenyo. Balitang-balita to ngayon na talagang grabe yung ginawa niya, no? Isipin nyo, sa ating mga Katoliko, ginawa niyang party ang kanta ng mahal na Panginoon, no? Na kung saan, yan yung basic o lagi natin napakikinggan tuwing nagsisimba tayo. Kaya sobrang nakakadismaya. Etong ginawa ni Pura Loca, back lang to. Gago! At yung mga taong nanonood sa kanya, binibidyoan pa siya at tuwan-tuwa. Siyempre, iniisip ng mga taong to, party to eh. No? Nagbayad sila, nag-entrance sila para dito. Tapos, eto namang hinayupak na to, tong si Pura Mura ba to? Tuwan-tuwa naman sa kanyang ginawang costume, no? Tuwan-tuwa siya na feeling niya, mahal na Panginoon siya o mahal na Reyna. Ang sarap no? Kung ako nandyan, ang sarap hilain ng gano'n, no? Sa bunutan mo ng gano'n, no? Para matauhan. Grabe. Kita nyo mga penyo yung mga nag-comment. Ito, katulad nito, basahin natin ha. Hindi ako Catholic but I think you cross the line. Totoo yan mga kapenyo. Sa pakiramdam ko rin talagang mali ang kanyang ginawa dito. Even though na naging viral siya ngayon dahil sa costume na ginawa niya, na ginaya nga niya ang mahal na Panginoon, hindi pa rin maganda yung kanyang ginawa dito. Kasalanan pa rin sa Diyos to. Alam ko na lahat tayo mga tao ay makasalanan tayo at hindi tayo perpekto gaya na sinasabi nga ni Pura Loca, pero mali pa rin ang iyong ginawa, Brad, no? Maling-mali talaga yung ginawa. Lalo na yung kanta ng mga Katolik na katulad ko, sa amin nire-respeto namin yung kanta na yan. At pag naririnig ko yung kanta na yan, marami pumapasok sa isipan ko. Nagdadasal ako, nangangarap ako, na sinasabi ko, sana maabot ko yung ganito, sana mailigtas nyo kami. Pero ikaw, ginawa mong parting hinayupak ka. Bakit hindi ka pa kunin ni Lord? Wala naman tao na hindi perfecto eh. Antindi mo, Pura Loca. So yan mga kapenyo, no? Napakatindi ng ginawa niya dito. Ito unang video pa lang to Tingnan naman natin yung kasunod na ginawa niya dito sa pangalawang video niya, no? Na talagang feel niya yung pagka-reyna niya, no? Or yung pagkamahal na hari niya. Pakiramdam niya talagang ano na siya, no? Kanang kamay na siya ng itlog ni San Pedro.
Ito Pengyo, hindi ko dinadamay ang mahal na Panginoon natin, nakarespeto ang mahal na Panginoon natin eh. Pero dahil sa loko-lokon to, nakakasalita tayo ng, alam mo yon na hindi maganda din eh, no? Dahil dito. Alam nyo, ang bagay talaga dito na pagharapin, si Rendon Labador tsaka ito. Ako, mahal ko pa yung buhay ko eh. Talagang nagawa ko lang yan kasi tigang ako. Match na match, mga Pengyo, pares may sayad. Ano lang masasabi ko? Simple lang. Simplihan lang natin ha. Simple lang daw. Okay. Lahat tayong makasalanan. Yon. Tama? Hindi tayo perfecto. Yan, ito yung narinig ko sa kanya mga Kapengyo sa viral video niya na sinasabi niya lahat nga daw tayo makasalanan at hindi tayo perfecto. Totoo naman yun. No? Wala naman tao na siguro against doon. Talagang may katotohanan yun. Lahat tayo naaagawa ng kasalanan. Lahat tayo naaagawa ng pagkakamali. Pero wag lang din natin labis-labis gawin ito. No? Pag nagkamali tayo, tanggapin natin na mali talaga tayo. Wag na natin itama. Kaso ang problema mo, Brad, may saltik ka sa ulo. Alam mo kung bakit? Ha? Pinaghihingi ka na ng public apology ng mga Katoliko. Pero anong ginawa mo? Hindi ka pa rin humingi ng public apology. Bagkos, inulit-ulit mo yung ginawa mo, ayan tuloy na ban kang hinayupak ka. Dapat lang yan sa mga katulad mo, no? Kahit nga yung LGBT ito, may respeto ako sa mga LGBT, no? Talagang okay yung mga yan. Kaso etong taon to, hindi maganda talaga yung ginagawa niya. Kahit mismo LGBT, hindi na rin natuwa sa kanya. Kahit sa mga, yung mga tomboy natin, galit na rin sa kanya. Dahil sa ginawa niya, ginamit niya yung mahal na Panginoon dito, tapos ginaya niya, ginawa niyang party, katatawanan. Diba? Hindi maganda para sa imahe natin, mga Kapengyo, no? Lalo na sa ating mga Katoliko. Tama? Ganun pa man, do unto others what you want others to do unto you. Last tama Do nito, not Brad. do unto others what you do not want others to do unto you. Sus, okay naman yan sinasabi mo na wag nyong gawin, no? Kung hindi naman kayo inaano ng tao, wag nyo rin gaganunin, no? Kung ayaw mo rin gawin sa'yo. Pero, yung gamitin mo, no? Yung costume o pangalan ng isang Panginoon or yung kanta na lang ng mga Katoliko, yun yung pagkakamali mo, Brad. Kaya ka pinaghihingi ng pasensya ng mga Katoliko or ng mga tao sa paligid mo dahil napupunta ka na sa maling landas, no? Dapat yan ang isipin mo. Pura loka kung nanonood ka ritong hinayupak ka. Ayus-ayusin mo yung pananalita mo ngayon kasi talagang matindi ang kahihinatnan mo lalo na pagka tinuluyan ka, Brad. Maniwala ka sa akin, Brad. Maniwala ka. Pilipino, taong bayan na ang kalaban mo. Golden rule lang po yun. Golden rules? Ayun, so para sa mga ibang lugar na gusto pang mag-persona dyan, dagdagan nyo pa! Pakialam ko, separation ng church at ng state. Ganyan po, thank you po. So yan mga Kapengyo, no? Wala talaga siyang pakialam. Ano na daw ba ang pakialam niya sa reliyon o sa church ng mga ganito ganyan, no? Napakapangit talaga, pura loka. O ako sa'yo, ayus-ayusin mo yung buhay mo, Brad, bago pa mahuli yung pagsisisi mo. Tingnan natin yung ibang comment dito, no? May nagsabi ka agad, oh. Biyo. Taragis na yan. Ito pa sabi na isa, dagdagan nyo pa. Well, let it see, Luka. Sabi niya, he thought he said something. Yan, real talk, men. May iba kasing feeling na walang kasalanan. Ba't di nyo na lang kasi lakasan ang pananampalataya natin imbis na mangialam tayo sa ibang tao? Ito naman yung isang si Mobile Legend, medyo mali rin siya dito sa kanyang comment na talagang sinasabi nga niya na bakit nga daw pinapakialaman pa si Pura Luka. Hindi naman po sa pinapakialaman. Sinisita lang po siya ng ating Katoliko
no, o simbahang Katoliko dahil sa kanyang pinaggagawa. Isipin nyo ba naman, gawin ba naman niyang party yung pagkanta ng ama namin natin? Sino ba naman matutuwa dyan? No? Kahit nga mismo mga kasamahan niya na sa LGBT na mga gay din, no? Talagang nagagalit na sa kanya at hindi na natutuwa. Ang sinasabi lang natin dito mga Katoliko, konting respeto naman sa mahal na Panginoon, no? Huwag mong gayahin. Marami naman way. Marami naman pwede kang paggayahan. Hindi lang ang Panginoon. Respetuhin mo bilang isang tao kasi nilikha tayo lahat ng Panginoon na dapat yan yung malaman mo. Pura Luka. So ayan mga kapenyo, maraming salamat dito sa nag-request nga nito. At kung kayo ang tatanungin ko mga kapenyo, agree rin ba kayo sa hinayupak na to? O sa palagay nyo pangit talaga ang kanyang ginagawa at nararapat siyang parusahan? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita-kita na tayo sa susunod kong reaction videos. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal